Bakit po ang science ay nagpapatotoo sa Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na yung topic po natin ngayon ay flood geology. So ito po yung isa sa mga pinag-aaralan sa seminary. Ano po ba yung flood geology? Yung flood po kasi isipin niyo baha. Okay, baha. Kailan ba nagkaroon ng baha sa Bible? Well, maraming naging baha sa Bible, pero yung famous po ay yung panahon ni Noah. So, flood geology is the belief that many of the Earth's geological features, like rock layers, fossils, and canyons, kagaya ng Grand Canyon, pag tinignan mo talaga yun, hindi mo maiwasang hindi isipin na nagkaroon ng malaki at malawakang baha. Kaya nabuo yung Grand Canyon. So, rock layers, fossils, and canyons are best explained by the global flood in Genesis 6 and 9. This view affirms that the flood was not just a local event, but a real historical worldwide judgment of God that dramatically reshaped the earth. It stands in contrast to evolutionary geology, which suggests slow process over millions of years. So, para sa mga Kristiyano na naniniwala sa flood geology, yung mga makikita nating fossils na mga dinosaurs, hindi yan millions of years. Yan ay thousands of years lang. At namatay yung mga dinosaurs, namatay yung maraming mga, mga animal species na hindi na nabubuhay ngayon, namatay sila because of the flood. Many of them because of the flood. Now, dito po sa Genesis chapter 7, 11 through 12, sabi po rito, in the 600th year of Noah's life, on the 7th day of the second month. By the way, very precise po ito Talagang eksakto po yung time frame. So, pwede natin tong interpret na literal. Na nung si Noah ay 600 years old, tapos, on the 7th day of the second month, nagkaroon talaga ng malawakang pagbaha. So, sabi dito, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were open, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. So, yung earth natin na sa ngayon, yung modern, yung present time na earth, hindi pala ganito yung itsura nung earth long time ago. So, yung tubig nandun pa sa ilalim ng lupa, pinabulwak na ng Diyos. Kaya ngayon, I think 71% ng surface ng earth ay tubig na. Pinalabas talaga ng Diyos yung tubig. And then, on top of that, meron pang mga pag-ulan. May mga bagyo. So, nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Now, according to flood geology, may mga Christians po mga scientists, naniniwala sa flood geology. Hindi ko po sure kung ano talaga yung tamang interpretation ng planeta natin, bakit ganito ang itsura. Pero isa po sa possibility talaga yung flood, kung yan ay global at hindi local. Maniniwala po ako, as time goes by, madidiscover natin kung ano ba talaga yung epekto ng flood. So, pero sa mga scientists na naniniwala sa flood geology, ito yung ina-advance nila na view. Ito po yung gusto kong bigyan ng puntos ngayong umaga. Number 1, the Bible and science are compatible. Kung tayo po ay naniniwala sa Diyos at naniniwala tayo na yung Biblia ay salita ng Diyos, hindi po magko-contradict yan sa mga scientific facts. Sa makikita natin, sa madidiscover natin, kahit geology pa yan, or kung anumang branch ng science. So, yung science, lalo na yung scientific facts, or totoong science, real science, true science, hindi magko-contradict yan sa Bible. Kasi ang Diyos ng Biblia ay siya rin Diyos ng science. Remember, God created the universe, and we are living in God's universe. So, kung anong madidiscover natin sa universe, kung anong katotohanan na meron dyan, yun din yung katotohanan ng Diyos. All truth is God's truth.
Lahat ng katotohanan ay katotohanan ng Diyos, kahit sa Biblia pa yan o sa science pa yan. Now, sa area po ng science, marami dyan ay theories. At ang theory na contradictory sa Diyos, ang theory na nagkumokontra sa Diyos ay mananatiling theory yan forever. At hindi magiging fact yan, hindi magiging factual yan. For example, yung mga theory ng evolution na pinapaliwanag yung existence ng tao na to the extent na walang Diyos na lumikha, walang Adan at Eva, walang Diyos na lumikha sa atin, na nag-e-exist tayo through the process of evolution. So yung mga theories, mananatiling theory yan pag yan kumukontra sa Biblia at kumukontra sa Diyos. Pangalawa po, the flood explains fossil record and many more. So ang isipin niyo po, maraming mga hayop during the time of Noah, no? Tapos lahat ng yon pinuksa ng Diyos maliban doon sa sinakay ni Noah na mga hayop. Dito po sa fossil record natin ngayon, sabi po ng mga naniniwala sa flood geology na etong mga hayop na to, kabilang na yung mga dinosaurs, no? Sila ay namatay because of the flood. At rapid, ibig sabihin mabilisan, natabunan sila ng mga sediments at na hindi to over millions of years, hindi to 65 million years, hindi to na 90 million years. So, lahat to nangyari because of the flood. Kumbaga natabunan sila biglaan. Kaya meron mga fossils na makikita mo kumakain pa yung yung hayop. Biglaan natabunan na. At recently, maraming mga discoveries kagaya dito sa Smithsonian Magazine, no? Na may mga dinosaur bones silang nakukuha na meron pang red blood cells. So isipin niyo po yan. May dinosaur na doon sa loob ng buto na yon may red blood cells pa. So ako, common sense, may isip ko agad, hindi yan millions of years. Ito ay thousands of years lang. So, nilikha ng Diyos kasama yung mga dinosaurs sa panahon ni Adan. Okay? And it's just a couple of thousand years ago. Not 65 million years, not 80, not 90 millions of years. So, ito, mga recent discoveries po ito from National Geographic. 2009 lang ito. Meron mga 2015, I think, 2016, mga discoveries. And later on, maybe, makakadiscover tayo ng dinosaur na may laman pa, no, na preserve. Ito po ay mga proteins, cells, and blood vessels. 2009 po ito. Ito po yung dinosaur na ito. Ito po ay Brachiosaurus. So, kung ikaw ay nag-iisip, no? Common sense, isipin mo kung meron ka nakikitang mga dugo-dugo pa dyan, hindi yan millions of years. Yan ay thousands of years lang. So, yan po yung puntos ng mga naniniwala sa flood geology. Number 3 po. The best education is God over education. Now, ako po lagi kong promote yung Christian education. Kung may option din naman kayo na papasukan ng inyong mga anak, papasukan niyo sa mga Christian schools. Lalo na kung yung Christian schools naniniwala at tinuturo yung creation na merong Diyos na nag-create dito sa mundo. Mas magandang education yon. Ang problema po kasi sa education natin ngayon, pilit nilang ine-explain lahat ng mga bagay na walang Diyos. Ang tawag po dyan ay secular education. Hindi ko sinasabi na mali lahat ng tinuturo nila. Ang mali doon, yung magkaroon tayo ng education na walang Diyos. Secular education ang tawag doon. Kaya po yung first application natin, mga kapatid, ito. Do not succumb to godless education. Ang view po ng secularism ay, let's try to explain everything apart from God. Nag-exist yung tao not because they were created by God, but because of process of evolution. Meron tayong universe ngayon, meron tayong earth, nag-exist to, hindi dahil nagsalita ang Diyos na nag-exist ang lahat. Nag-exist to lahat dahil sa proseso ng evolution. Merong Big Bang, no? Merong isang malaking pagsabog na nangyari at accidentally nagkaroon ng earth. Number 2, study science for God's glory. Hindi rin naman tayo yung mga tipo ng mga Christians na ayaw na sa science. No? There was a time, marami mga Christians, tinalikuran na yung science. Ay, ano yan? Secular yan. Mga kapatid, yung science hindi secular. Yung science, Diyos ang may-ari niyan. At tayo po mga Kristiyano, inaaral natin yung creation ng Diyos. So we can really study science for the glory of God.
Kaya sa mga anak natin, turuan natin sila na mahalin yung science. Kasi yung science, sa Diyos yan. At dapat nilang aralin yung science for the glory of God. Every time na may discover tayong something new, bago, sa creation ng Panginoon, nagdudulot ito ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Kapag nakadiscover ka ng bagong gamot, thank you Lord. Meron ng gamot sa cancer. No? Kaya yung science talaga, ini-engage natin yan for the glory of God. And number 3 po, believe that science leads to God. Panampalatayahan po natin na yung sensya. Science means knowledge. It leads to God. Bakit po? Kung talagang naniniwala tayo na yung Diyos, He is the creator of all things. Sa makatuwid, lahat ng madidiscover natin dito sa mundo, maglilid lagi patungo sa Diyos. Kaya po ako naniniwala na darating yung panahon, yung mga teorya na kontra sa Diyos, sa area ng science, lahat ng yan madidebunk. Habang tumatagal yung panahon, habang lumalawak yung siyensya, mas lalo nating maunawaan na meron talagang creator. Habang nakikita natin na merong napakaganda ng design ng creation, napakaganda ng design ng tao, design ng mga planeta, yung pag-ikot lang ng mga, yung system lang ng mga planets, yung solar system lang. Habang nakikita natin yung gaano komplikado yung DNA, yung human genome, lalo nating marirealize na, wow, meron talagang designer. Meron talagang creator. Ang dahilan lang naman po kung bakit maraming tao nire-reject yung Diyos. Kasi matigas talaga yung puso ng tao. Kahit na yung buong creation ay evidence of God. Sabi sa Book of Romans, nagmamatigas lang talaga yung tao. They want to reject God. Ayaw nila ng Diyos. Yan po ay dahil sa kasalanan. Pero habang umaabante ang ebanghelyo, habang ang mga Kristiyano ini-engage ang science, mas lalong dadami ang mga taong naniniwala at maniniwala sa Diyos. Now, sabi po rito sa Romans chapter 1 verse 19 through 20. Since what may be known about God is plain to them. So sabi na Apostol Pablo, yung mga characteristics ng Diyos, plain naman yan eh. Alam naman ng tao yan eh. Because God has made it plain to them. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Maliwanag yan, sabi ni Apostol Pablo. Dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Sa papanong paraan? For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng idea kung anong klaseng Diyos meron tayo base sa kanyang nilikha. Para po yung painting eh. Pag nakita mo napakagandang painting, magkakaroon ka ng idea kung gaano ka galing yung artist. Pag nakakita ka ng movie, ang ganda ng pagkakagawa ng movie, magkakaroon ka ng idea gaano ka galing yung director. Pag tinignan mo yung creation, yung order, yung cosmos, pag tinignan mo yung kalikasan, magkakaroon ka ng idea gaano ka dakila yung creator. So yun po yung puntos dito. Sabi dito, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Because of that, sabi dito, kaya't wala na silang maidadahilan pa, so that people are without excuse. Yung mga tao, wala na tayong excuse. Ang ano lang talaga natin, yung pagmamatigas ng puso natin, that's the real reason why we don't believe in God. But when we look at God's creation, ipopoint talaga tayo dyan sa existence ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, why is it important to believe that science leads to God? Samahan niyo po ako sa panalangin, purihin po natin yung Diyos na siyang may likha ng lahat. Heavenly Father, indeed, the whole creation declares the glory of God. You are the God of truth, both in Scripture and in creation. Thank you for showing us that your word and science are never in conflict. I recognize that all truth is God's truth. Strengthen my heart to stand firm against worldly ideas that deny you.
Help me to see education through the lens of the Lordship of Christ and use it for your glory. May I boldly declare that you are the Creator. In all creation speaks of you. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Krila. God bless you po, kapatid. At binabati ko po si Alvin29 and Louis Robles. Sila po ay may 755 comments dito sa ating mga devotion. So, na-appreciate ko po kayo. Salamat po, Sir Alvin and Louis Robles. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.